Mapapansin po niyo sa Biblia na ang Diyos ay mas nararamdamang kasama ng mga taong pinaka-nangangailangan ng tulong niya. Yung mga mahihirap, yung mga inaapi, yung mga makasalanan. Mas na-focus tayo sa ating problema kaysa sa kanyang presensya. Kaya ang mas nararamdaman natin, ang mas na-emphasize sa buhay natin, ang mas nagiging realidad sa buhay natin, ay mga problema. Hindi ka nagagaling, hindi ka makapapasa, hindi ka na makakaahon pa, wala nang mangyayari sa iyong maganda. Few years ago, ay mayroong pinasikat na awitin si Michael V. Ang title, Sinaktan Mo Ang Puso Ko. Na may lyrics na ganito, Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido, pinukpok mo ng martilyo. Obviously, ang kantang to'y para sa mga broken-hearted, yung mga nawasak ang puso. Dahil niloko ng karelasyon, pinaasa, pero iniwan lang. Hindi sinuklian ang kanilang mga ibinigay na pagmamahal. Kasi, yung pagiging broken-hearted, alam naman natin na ito ay po pwedeng maramdaman ng kahit sino man. Ito ay po pwedeng maramdaman ng isang estudyanteng hindi pumasa sa isang napaka-importanteng exam. Ng isang taong nagkaroon ng lubhang karamdaman. Ng isang taong namatayan. Ng isang taong natanggal sa kanyang inaasahang trabaho o sa kanyang business, bumagsak ang kanyang pinagkakakitahan. Para na rin sinaktan, minaltilyo, inasido, at pinukpok ang puso pag ganyan. Something na ayaw nating maranasan kailanman. Pero anong magagawa natin? Nandito tayo sa mundong ito na hindi natin kontrolado ang pupwedeng mga mangyari sa atin. Kahit na nagpapakabuti nga tayo, pupwede pa rin may mga masamang mangyari sa atin. At lalong-lalo na, ito'y permis kong sinasabi, habang nagmamahal tayo. Kasi kapag nagmamahal tayo, para bagang ina-expose natin ang ating puso, ibinibigay natin sa iba, ipinagkakatiwala natin sa iba. Kaya mas prone na masaktan, mawasak at mabigo siya. Hence, napaka-timely ng salmo natin ngayon. Kung wala man kayong matinding pinagdaraanan ngayon, I'm sure, magiging timely ito pagdating ng panahon. Because as I said, tiyak na maranasan din natin ang broken-heartedness. Ang sabi sa salmo, God is close to the broken-hearted. Na kung literal nating isasalin, ang pwede nitong maging ibig sabihin, ang Diyos ay malapit sa mga may wasak na puso. Ayun. So, paano po ba natin intindihin ito para makapagbigay sa atin ng inspirasyon? Pag sinabing ang Diyos ay malapit sa mga may wasak ang puso, ang unang ibig sabihin ng term na close o malapit ay nararamdaman ng Diyos ang ating mga nararamdaman. He can easily empathize with us sapagkat naranasan din niya na mawasak ang puso niya. Siya din ay pinagkaisahan, siya din ay pinagbintangan, siya din ay niloko ng kaibigan, tinraitor ng kaibigan, siya rin ay gumawa ng mga mabuti pero ang iginanti sa kanya ay puros kasamaan, siya din ay namatayan, siya din ay pinahirapan, siya din naman ay namatay. In fact, kung isipin po natin, mas matinding pagkawasak ng puso ang kanyang naranasan sapagkat wala naman siyang pagkakamali, kasalanan o pagkukulang. Hindi nga ba tayo mawasak man ang puso natin kung minsan valid na question pa rin yung, saan ba ako nagkulang? Ano ba naging pagkakamali ko? Kung saan na nagawa ko ito? Kung saan na naibigay ko ito? Kung saan na nasabi ko ito? Pwedeng hindi nawasak ang puso ko. As I said, pwedeng valid pa rin yung statement na yon. Sapagkat pwedeng may pagkukulang pa rin tayo, pwedeng may pagkakamali pa rin tayo, kahit paano lang. Kaya ako sinabing mas matindi yung pagkawasak ng puso ng ating Panginoon sapagkat wala siyang kasalanan, wala siyang pagkukulaan niya, naranasan niya yan. Kaya nga kung ang pagkawasak ng ating puso, kumbaga sa kuryente ay 110 lang, siya 220. That is why, name it, anumang dahilan ng pagkawasak ng ating puso, naiintindihan niya yan. Wala pa man tayong pangungusap o salitang binibitawan, naiintindihan na niyan. Hindi pa natin ina-explain sa kanya, alam na niya. Naiintindihan na niya. Nakaka-relate siya. Yun ang unang ibig sabihin ng ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted. And that is one good news for all of us. Sapagkat hindi nga ba't kapag may matindi tayong pinagdaraanan, ang isa sa pinakamagandang tulong sa atin ay yung may tao na nakararamdam ng nararamdaman natin. Yung bang can really understand us, can really or genuinely feel the pain we are feeling kahit hindi pa tayo mag-explain. At yun ang Diyos.
sa buhay natin. Nararamdaman niya, naiintindihan niya, ano man ang dahilan ng pagkawasak ng puso natin. Ang ikalawang meaning ng God is close to the broken-hearted, ang Diyos ay malapit sa mga may nawasak na puso. Ay yung malapit talaga, kasama, by proximity, katabi. Yun ang pangalawang ibig sabihin nun. Tatandaan ko dati, nung ako mag-bless ng isang clinic, mayroong bisitang artista, nagpa-picture ako sa kanya. Siyempre, ang gamit yung camera ko, yung phone ko. Pagkatapos kong makapagpa-picture sa kanya, sinend ko sa kaibigan ko. Nang makita ng kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko, "Wow, Father! Hindi kayo nagkakala yung dalawa." Sabi ko, "Thank you." May kasunod pala. Sabi, "Father, ang ibig ko pong sabihin, hindi kayo nagkakalayo kasi magkatabi kayo." Ano yan? Akala ko sa itsura, sa pwesto pala. Magkatabi nga. Seriously, God is close to a broken-hearted. Malapit siya. Malapit na malapit siya. Yun naman ang sinabi niya Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng mundo. At kung titingnan po ninyo sa Biblia, bagamat yan ay realidad na, yan ay katotohanan na ang Diyos ay ating kasama. Mapapansin po niyo sa Biblia na ang Diyos ay mas nararamdamang kasama ng mga taong pinaka-nangangailangan ng tulong niya. Yung mga mahihirap, yung mga inaapi, yung mga makasalanan. Yun naman din ang sabi niya. Naparito siya, hindi para sa mga malusog, kundi para sa mga may sakit. Hindi para sa mga banal o nag-feeling banal na hindi na siya kailangan, kundi sa mga makasalanang nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ang ibig kong sabihin ay, bagamat ang katotohanan yan ay nandiyan, ang Diyos ay ating kasama, ang Diyos ay ating katabi. By all means, dapat mas maramdaman yan ng mga taong broken-hearted o may matinding pinagdaraanan. Kung bakit ang nangyayari kung minsan ay kabaligtaran, hindi siya maramdaman. Kaya nagko-complain tayo, para bang ang Diyos ay ang layo-layo sa akin? Para bang hindi ako pinakikinggan ng Diyos sa oras ng aking matinding pangangailangan? That is so wrong. That is very wrong. Sapagkat ang katotohanan ang nagsasabi sa atin at nakikita natin, mababasa natin sa banal na kasulatan, ang Panginoon talaga ay mas nagpaparamdam at mas nararamdaman sa mga taong may lubhang pangangailangan. It's just that we focus more on our problems than His presence. Mas na-focus tayo sa ating problema kaysa sa Kanyang presensya. Kaya ang mas nararamdaman natin, ang mas na-emphasize sa buhay natin, ang mas nagiging realidad sa buhay natin ay mga problema na pinagdaraanan natin. Ang mas pinakikinggan natin ay yung pangako ng problema. Ano yung pangako ng problema? Hindi ka nagagaling, hindi ka makapapasa, hindi ka na makakaahon pa, wala nang mangyayari sa iyong maganda. Yun yung mga pangako ng problema. Yung pang hindi pa nangyayari, ina-anticipate mo na sapagkat meron kang present na problema. Dinudugtungan mo na ito nang mangyari. Nakikita-kita ko na. Hindi ganoon. Bakit yun ang paniniwalaan mo? Pakiwari mo lamang yun. Bakit ang hindi mong paniwalaan? Yung sinasabing pangako ng Panginoon. I can turn ashes to beauty. With me, there is no defeat but victory. I will be with you always until the end of time. Bakit hindi yan ang iyong paniwalaan? Kanina may kausap ako, sabi ko sa kanya, isa-sermon kita. Kasi nagre-reklamo siya, Father, ganito yung ganito si ganito. Kinakabahan ako, na-offend ako. Sabi ko sa kanya, ako ang kausap mo. Ako ang parish priest. Naintindihan kita, may punto ka. Pagtatanggol kita sa kanya. Father, ganito. Ako nga ang nagsasabi na sa'yo, huwag kang mag-alala. Father, sino ba paniniwalaan mo? Siya o ako? To the point na sabi ko na, gusto mo sumama ka na sa kanya, magtayo kayo ng bagong simbahan. Bakit, Father? Ba't siya pinaniniwala? Ako na nga ito, diba? Sabi ko sa'yo, ako bahala sa'yo. Mga ganun ba? Kung bakit ang mas tinitingnan natin ay yung problema at hindi yung makasolve na presensya ng Diyos kontra sa ating mga problema. Ako po ay talagang matatakon din ako sa injection. Ayoko na in-injectionan ako. Pagbabakunahan, pagkukuha ng dugo. Hindi ko alam kung nakikita ito ng mga nag-inject sa akin. Pero kapag in-injection na ako, halimbawa dito, nandito yung isang daliri ko, yung dalawang daliri, kinukurot ko.
Oh, minsan ganito, nagdugo nga yung noo ko dito, ginaganong ko. Father, paano nangyari? Para po malipat yung attention ko. Hindi, nandun pa rin yung pain ng injection dito, pero hindi na napapansin kasi napo-focus dito o dito yung attention ko. Dapat ganun eh. Kapag nandun ang problema, you shift your focus. Hindi sa problema, kundi sa presensya niya, sa pagmamahal niya, sa mga pangako niya. Doon mo ilagay ang iyong pananampalataya. Parang yung ginagawa ngayon, yung idol natin sa Gene Kings na si L.A. Tenorio. Si Teniente, na recently ay na-diagnose ng may colon cancer stage 3. Sigurado ko natakot siya. Stage 3 yun. Sigurado ko nabigla siya. Sigurado ko nalungkot siya. Pero nag-shift siya. From his fear to his faith. From the loneliness that his sickness brings to the calmness that God brings. To his problem, to its impending solution. Sa ngalan ng Panginoon. Kaya ngayon, pansinin po ninyo. Tayo yung parang nag-aalala. Tayo yung parang natatakot para sa Kanya. Parang tayong may sakit, hindi siya. Noong isang araw, namataan. Parang nandun sa balita, namataan. L.A. Tenorio, nasa birthday party nung girlfriend ni Sanji Marudo. Ano ngayon? So, ibig sabihin, dapat nasa bahay lang siya. Dapat nagmumukbuk lang siya. Kanina, nabasa ko na naman. Nung isang araw, umattend ng practice ng Barangay Ginebra. Oh, yung reaksyon ng mga tao, ha? Yung mga emoticon na, ha? Ba't nabibigla tayo? So, dapat nasa bahay lang siya, nagmumukbuk, nalulungkot. Oh, hindi iyon ang makakristiyanong paraan. Huwag ganon. Kaya, tumitindi yung problema, binibaby natin yung problema. Huwag ganon. Palitan mo ang focus mo, huwag sa problema, kundi sa ating Panginoon. Hindi ganon ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, atapang at tao, pero hindi ibig sabihin hindi natatakot. Natatakot din siya. Pero pinaglalabanan ng isang Kristiyano ang takot niya sapagkat mas pinaglalaanan niya at mas pinangahawakan niya sa buhay niya ay ang pangako at mga pagmamahal, pagkalinga ng Diyos sa Kanya. Kaya ang ating Panginoon, sa Ebanghelyo ngayon, napansin po ninyo, nagsasalita pa rin ng lantaran. Kaya ang ating Panginoon, tandaan po natin, ilang beses niyang sasabihin ang kanyang magiging kamatayan. Pero, it doesn't stop there. Okay, tapos, hindi. Lagi niyang sinasabi, at pagkalipas ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Laging ganon eh. Hindi siya, kumbaga ang problema, ang kamatayan, dadaanan ko yan pero hindi ko tatambayan. Ganun lang. We focus not on our problems. Because focusing on our problems would give us more problems. We focus on God and we'll find many ways, many solutions to our problems. At ang isang pinakamagandang solusyon ay yung mararamdaman mo talaga ang presensya ng Panginoon na nakikiramay sa pinagdaraanan mo, sumasama sa iyo, pero hindi lamang para tingnan kang nagdurusa. No, para samahan kang magdusa. Lalong-lalo na hindi. Kundi, samahan ka rin sa paghanap ng solusyon para sa iyong mga problema. Ito sana mga kapatid ng ating panghawakan, and I assure you, you'll be fine. I assure you, hindi man mawala yung takot, malaki ang mababawas ng paniniwala ng Panginoon sa atin ay hindi magpapabaya. Pwedeng hindi nito alisin ang lahat ng ating mga problema, pero ipaparamdam sa atin ito na walang problema ang hindi natin makakaya sa tulong niya.